So, ang naging question lang nila sa akin doon, bakit ako hindi bumalik? And then sabi ko sa IO, hindi po kasi ako aware na kailangan pala ganun. So, since naman bumalik naman ako after ng vacation ko ng Dubai, so wala naman siguro problema doon kasi hindi naman talaga ako totally nag-work sa Dubai. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko sa Manila Airport, which is NAIA Terminal 1, this travel ko going to Germany. Actually, nung March 6, 2025 lang ako nag-travel from Philippines to Taipei, Taipei to Germany. And gusto kong i-share sa inyo guys yung worst na nangyari sa akin during immigration interview. So, before I start guys, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So anyway guys, sa mga hindi pa nakakaalam, meron akong in-upload na video dito sa aking channel na meron akong 3 times upload sa Philippine Airport. So which is nung pinakauna ko ata is 2019 yun. Tapos nung yung second time ko, hindi ko na maalala guys, basta 3 times upload ako. Tapos, nung fourth attempt ko, nalalabas ako ng bansa is going to Thailand. So, pinayagan na nila ako makaalis nun kasi na-provide ko naman lahat ng kailangan kung i-provide sa kanila at napatunayan ko sa kanila na capable ako mag-travel as a tourist sa ibang bansa. So, pinayagan nila akong makaalis nun guys. Pero at that time kasi guys, wala akong idea na kapag pala pinayagan ka nilang umalis, kailangan bumalik ka agad. Pero ang ginawa ko kasi at that time is nag-travel ako sa ibang country as a tourist din. And then siguro mga 2 weeks ako doon sa country na yon sa Dubai. Bumalik ako. And then pagbalik ko noon, nag-travel, pangalawang travel ko as a tourist, pupunta naman ako ng Cyprus. So, na-question nila ako doon, bakit ako hindi bumalik from Thailand. Hindi ako bumalik nung return date ko. So, in-explain ko kung bakit. Sabi ko, nag-cross country ako, nag-travel ako doon, binisit ko yung pinsan ko, yung mga friends ko. Kasi, dati kasi guys, OFW ako, way back 2018. Yun, way back 2018, OFW ako sa Dubai. So, may mga kaibigan ako doon at nandun din yung pinsan ko. So, since na nasa Thailand naman ako, nag-cross country na ako doon. Pero guys, nag-stay ako sa hotel sa Dubai. So, pure tourist lang talaga yun. So, question ako ng immigration doon. Bakit hindi daw ako bumalik, blah, blah, blah. Basta ang dami nilang question regarding doon. So, nung magta-travel kasi ako nun papuntang Cyprus, under sponsor yon. So, complete ako ng requirements at that time. So, ang naging question lang nila sa akin doon, bakit ako hindi bumalik? And then sabi ko sa IO, hindi po kasi ako aware na kailangan pala ganun. So, since naman bumalik naman ako after ng vacation ko ng Dubai, so wala naman siguro problema doon kasi hindi naman talaga ako totally nag-work sa Dubai. Talagang tourist lang talaga yung ginawa ko doon. So, as long ako na may pangbayad naman ako sa travel ko, wala naman sigurong masama doon kasi bumalik naman ako ng Pilipinas. So, yun na lang yung sinagot ko sa IO. Tapos ang sabi sa akin ng IO, sabi niya, okay ma'am, next time pagbalik mo ng Cyprus, under observation pa daw yung travel ko kasi nga nung time na pumunta ako ng Thailand, hindi ako agad bumalik. So dapat at that time na-lift na yung upload ko dun sa old record ko kasi as long daw na hindi pa nalilift yung upload ko before, yun at yun pa rin ang lalabas sa system nila every time na magta-travel ako. So ayun guys, after ko ng Cyprus, so umalis ako noon Cyprus, kumpleto ako ng documents, pinaalis nila ako and bumalik ako sa return date ko. Tapos last year lang yung guys, 2024 November. So, this year, 2025, going to Germany ako, under sponsor ulit, at kumpleto ako ng requirements. So, sa
first interview ko guys, question na ako nung IO. Sabi niya sa akin, "Ma'am, bakit yung old record mo pa rin na may upload yung lumalabas sa system namin?" And syempre, wala akong idea. Sabi ko na lang dun sa officer, sabi ko, hindi ko po alam, officer. Kasi the last time po na nag-travel ako ng Cyprus, sabi sa akin ng IO na nakausap ko sa second interview is, malilift na yan after bumalik ako ng return date ko. So, no choice sila. Sabi sa akin ng IO dun sa first booth is, kailangan ko pa rin mag-undergo ng secondary interview kasi daw wala daw silang access para maayos nila yung system ko dun sa old na may upload ako. So anyway guys, para magkaroon lang kayo ng idea, yung upload ko kasi is ano yun, old passport yon, tapos ang gamit ko dun is yung last name ng husband ko. So this last 2023 kasi, nag-change na ako ng last name ko. Ginamit ko na yung single last name ko. So, bago na yung passport ko. And then, yung last name ko na yung gamit. So, nung nag-travel ako na pinayagan nila ako sa Thailand and in Cyprus, bago na yung passport na gamit ko doon. So, ayun nga, sabi nung IO, doon sa first booth pa lang ng interview is, kailangan nila akong i-repair sa secondary interview, which is dun yun sa office na mismo nung mga IO. So, ayun guys, pumunta na ako doon. Sabi sa akin nung IO doon sa first booth, ipaayos, sabi niya, i-refer kita doon, ipaayos mo to, ay tanong mo. Tapos, eto na guys. Pagdating ko doon sa second interview, binigay ko yung papel. So, syempre, ikaw, as a traveler, kung ano yung sasabihin nila, susunod ka lang din sa kanila. So, binigay ko yung papel. Nag-start na siya mag-question sa akin. Question. Meron daw ba akong bank statement? Ano yung source of fund ko? Ano yung work ko sa Pilipinas? Yun na agad yung banat sa akin ng IO na nag-interview sa akin. Babae ito, guys. So, pinakita ko yung bank statement ko, guys. Tapos, nakita nila doon na may bagong pasok na pera. Sabi ko, syempre kasi may business ako, may online business ako, and yan yung ginagamit kong bangko sa online business ko. Tapos parang hindi pa siya naniniwala, parang sa akin lang, yung iniisip ko, parang iniisip niya dun sa perang pumasok, parang nanghiram lang ako ng pera para pumasok sa bangko ko, ganun, para may mag-appear na malaking pera dun, ganun. So sabi ko, kahit i-check mo yung bank statement ko, may flow ng pera dyan na pumapasok at lumalabas malaki. Sabi kong ganun. Tapos, yun na. Hindi man lang ako guys tinanong na anong purpose ng travel ko, going to Germany, sino yung imimit ko doon, sino yung pupuntahan ko doon. Wala siyang ganun na tanong sa akin guys. Basta ang bungad niya lang sa akin is, ano yung source of income ko. Hindi niya nga ako tinanong kung saan ako pupuntang bansa eh. So, syempre, kinukompare ko kasi yung naging interview ko nung time na going ako to sa Cyprus, tapos yung interview sa akin nung ngayon nagpupunta ako na Germany. So, hindi man lang niya ako tinanong guys. So, ito na. Siguro may mga na doon eh, may mga 15 minutes to 20 minutes na akong nakaupo doon na ini-interrogate niya ako doon sa question ng mga wala naman kakwenta-kwenta. Tapos, dumating na sa point na tinanong niya na ako kung sino daw yung pinuntahan ko nung time na pumunta ako ng Cyprus. Sabi ko, boyfriend ko. Tapos sabi niya sa akin, sino yung pupuntahan ko daw ngayon dito sa Germany? Sabi ko, boyfriend ko po. Tapos doon niya na ako inask kung mayroon daw ba akong AUSG. Sabi ko, meron po. Tapos alam niyo ba guys, ang sabi lang sa akin ng IO na ang sabi niya sa akin, kompleto, mayroon ka naman palang documents dyan, ma'am, ba't hindi nyo sinasabi sa akin? Hindi ko daw binibigay. Sabi ko ganun. Parang, sabi ko, ma'am, hindi nyo naman hiningi. Nagtanong agad kayo. Tapos, alam nyo ba guys, before mag-start yung conversation namin nung IO na yun sa second interview, tinanong ko siya guys. Sabi ko, ma'am, ano pong nangyari nung last travel ko sa Cyprus? Ang sabi kasi nung IO dun sa akin, nung nag-interview dun sa second interview, after ko bumalik,
nung Cyprus ko is malilift na yung ano ko, yung old record ko ng upload. So, yung bago ng passport ang mag-a-appear sa system ng immigration. Hindi niya ako sinagot, guys. Dinedma niya yung tanong ko. So, doon na siya nag-start magtanong. Tapos, yun na, nandun na kami sa point na na tinanong niya na ako na yung sa boyfriend ko nga, pupuntahan ko dito sa Germany, tas bakit di ko na binibigay yung documents. Sabi ko, ma'am, hindi niya naman hiningi eh. Tas di yun na, hiningi niya na, ganun, tas chinek-check niya na. Ay, kumpleto na yung documents yung guys. Kasi ako kasi, nung first travel ko kasi ng Cyprus, syempre pag may 3 times upload ka kasi guys, alam ko na kasi kung ano yung mga requirements na kailangan nila para payagan ka nilang umalis. So, aware na ako doon and medyo malawak na din yung kaalaman ko about sa immigration rules. So, alam ko na kaya kumpleto ako ng documents guys. So, eto na. Tapos sabi ba naman niya sa akin, next time ma'am, pag ganitong magta-travel ka na may sponsor ka naman, tapos may AOS ka, ibigay mo na agad. Parang alam mo yung pa-insulto yung pagkakasabi niya sa akin. Iko, okay. Bad trip na din ako ng guys pero hindi lang ako ayaw ko magsungit. So, alam mo yung kahit bad trip ka, pinipigilan mo yung sarili mo kasi ayaw ko magka-aberya yung travel ko. So, sabi ko, sige. Sabi ko, kumbaga parang kakalba ko lang yung sarili ko. Tapos, ayun nga guys, din nakalipad na ako, kineme, gano'n, din nakaalis na ako, nandito na ako ngayon sa Germany. So, hindi ako mapakali talaga guys. So, ang ginawa ko, kasi naiinis ako dun sa sa IO na ng second interview. Kasi, parang alam nyo yun guys na, nandun ka sa second interview, parang feeling ko, wala kang karapatang mag-question sa kanila. Wala kang karapatan na i-depend yung sarili mo. Parang ganun sila. Yung tipong sila lang yung may karapatan mag-question sa'yo. Ganun yung feeling ko at that time. Kaya hindi nila ako sinagot yung regarding dun sa question ko na anong nangyari nung Cyprus ko. So, ayun na guys. Bumalik ako doon. Binigay niya na sa akin yung passport ko. Anyway guys, eto na. So, for me kasi, syempre, IO ka, second interview, kaharap mo yung computer, nasa iyo yung passport ko. So, i-check mo pa lang yan dyan sa system mo. Makikita mo na kung anong under yung visa ko. Basta nandyan na yung records lahat, guys. Ganun. Kumbaga parang, ang syunga naman na yung tipong, hindi ka man lang niya i-question saan bansa ka pupunta, sino pupuntahan mo. Normally, gano'n naman talaga dapat yung question sa'yo eh. Kasi curious sila kung saan ka pupunta, pero wala siyang gano'n guys. Yung tipong parang, yung parang anga-anga, yung mukhang tanga ang mga question, mga gano'n. Sorry sa words, pero bad trip talaga ako at that time guys. So, eto na. Binigay niya na sa akin yung passport ko, yung letter, yung AOSG, kasi yun eh, maraming pages yun, yung AOSG, tapos, sabi niya sa akin, okay, balik ka dun sa counter na kumuha ng boarding pass mo. Patatakan mo yung passport mo. After mo patatakan doon, ibalik mo dito sa akin. Okay. Sabi ko, okay po. Di, alis ako. Punta ako dun sa booth nung unang officer. Lalaki yun guys, yung yung pinilahan ko. Sabi sa akin dun sa nung officer na yun. Sabi niya sa akin, oh ma'am, ma'am, naayos na po nila. Sabi ko, ewan ko sir. Sabi ko, kasi po, kung ano po yung sinabi sa akin kako nung travel ko ng Cyprus dun sa Terminal 3, yun din po yung sinabi niya pagbalik ko daw. Tsaka daw nila aayusin, tapos for referral na daw for lifting yung old record ko. Sabi kong ganun. Yun din po same lang din po yung information na sinabi niya sa akin. Alam nyo guys, natawa ako doon sa naging reaction nung first IO sa booth. Sabi niya sa akin, ganon, umiling-iling lang siya guys. Alam mo yung tipo na, ba't di pa nila inayos? Yung tipong feeling disappointed sila na yung tipong kaya naman pala doon ayusin na i-update sa system nila yung record ko kasi nakapag-travel naman ako ng maayos la sa Cyprus at nakabalik naman ako noon. Yung hindi pa ba nila inayos, yung tipong katamaran ba, yung aantayin pa na makabalik ako, tapos for referral na naman. Ganun ang nangyari dun guys. So, eto na, nakaalis na ako, tinatakan niya na yung passport ko. So, pag-travel na ako guys, pagdating ko dito sa Germany, hindi ako mapakali guys, kasi
ang ano ko kasi nun is, may mali kasi, may mali kasi sa kanila. So, ano yun, kumbaga parang syempre ako as a traveler, nung time pa lang na in-interview ako dun sa NAIA Terminal 3 nung punta ako ng Cyprus at nakabalik naman ako sa nung return date ko. For me kasi, parang lumalabas na sinungaling sila. Kasi ano for referral for lift na yung upload ko, tapos yung new record ko na yung mag-a-appear sa system nila, tapos pag travel ko ngayon papunta ako sa Germany, same pa rin yung status. So, nakakainis, yung alam mo yung kahit nakaalis na ako, nandito na ako sa Germany, parang alam mo yung frustration ko, nandun pa rin, bakit ganun pa rin yung record ko? 3 times na nga akong nakapag-travel palabas ng bansa, tapos yung record ko, old record pa rin, yung old passport pa rin yung nasa system nila. So, ang ginawa ko guys, nag-email ako, nag-research ako doon sa niresearch ko yung mga email, contact info ng ng immigration website para makapag-email ako at ma-erase ko yung concern ko. So, nag-email ako, guys. And then, nung nag-email ako, actually, teka, check ko dito, guys, ha, yung date. Kasi, basta, para lang makampante ba ako guys, kasi gusto ko na kasing maayos yung yung record ko sa IO. So since naman kasi labas-pasok na ako ng bansa, gusto kong yung tipong sa next travel ko ba, hindi na ako maaabala kasi alam mo yun guys, yung galing ka sa first immigration officer tapos i-forward ka dun, parang feeling ko parang anong ginawa ko, parang alam mo yung parang criminal ka, yung iniisip ko lang parang criminal ka na kailangan mong pumunta dun, ganon. So parang gusto ko lang maayos. So alam nyo guys, March 7 nandito na ako sa Germany. So March 20 pa lang ako nag-email kasi nga hindi nga ako mapakali. So nung nag-email ako ng March 20, ayan guys, ipa-flash ko na lang siguro dito sa screen. Nag-email ako ng March 20 guys. Actually, 3 email ata yung ginamit ko. Meron akong mga sinisi copy doon sa email ko. Tapos, March 20, siguro after 5 hours, may acknowledge ng email ko. Bureau of Immigration yung nag-acknowledge ng email ko. Tapos March 21, may nag-acknowledge ulit ng email ko. Ang nakalagay sa email is yung Good Governance Unit. So ang sabi nila dun sa email nila is i-forward nila yung concern ko doon sa direct kung sino yung nag-aasikaso nung sa system. Ganon. So March 22, actually 2 days lang guys kasi March 20 ako nag-email. March 22, nag-email na sa akin yung iProbe Central. Siguro ito yung nag-aasikaso about sa system. Tapos, ayan guys, ilalagay ko na lang yung yung email nila dito. Kung ano yung sinabi nila. Tapos, so ko na lang, indicate ko na rin. Tsaka lang nila sinabi na-verify na daw nila yung yung last travel ko going to Cyprus, na verify na nila na complete ako ng documents, and then nag-return naman ako nung return date ko, and then tsaka lang nila nilift yung upload ko. So ang sabi nila dyan is sa next travel ko daw hindi na daw ako i-undergo ng second interview. So diba guys, alam mo yung, ayun, nakahinga ako ng maluwag kasi, kumbaga parang nakuha ko yung hustisya doon sa, doon nung time na pinahirapan nila ako doon sa second interview na, kasi nainis kasi talaga ako doon sa IO na nag-interview sa akin guys, kaya nag-email talaga ako, hindi ako mapakali. Kumbaga for me kasi, may rights naman ako nasa tama ako. So sabi ko, hindi, kailangan kong panindigan na tama ako. So, kaya nag-email ako, in-indicate ko talaga lahat doon sa email ko, about doon sa upload ko, about doon sa nung nag-travel ako ng Thailand, ng Dubai, ng Cyprus, lahat yun, in-indicate ko talaga sa email ko, guys. Tapos, ayun na nga, yun, thanks God naman, at na-solusyon na naman nila yung problema ko. Pero alam mo kasi yun, guys, for me kasi, as long naman na nahimik ka kasi sa nila, sa rules nila or sa sistema nila, parang wala kasing mangyayari. So,
For me, dahil alam ko na tama ako, alam ko naman yung pinaglalaban ko is tama. Talagang pinush ko talaga guys, talagang nag-email talaga ako. And ayun, masaya naman ako sa naging resulta. Malalaman ko yun guys kapag mag-travel ulit ako ng going ng ibang bansa galing ng Pilipinas. Malalaman ko yun kung hindi na ba ako magkaka-aberya. So, ayun ayun guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi, advice ko sa mga magta-travel, especially sa mga first-time traveler, iwasan nyo yung ma-upload kayo guys. Kasi pag once na ma-upload kayo, second try nyo, pahirapan yung question. At kapag hindi nyo na-provide yung requirements na kailangan mong i-submit sa kanila sa second travel mo, i-upload ka na naman nila. Ganun sila kalupit. Tapos, sa third na yon, kasi guys, pag once kasi na solo traveler ka, self-funded, kailangan mong ma-prove sa kanila na may enough money ka to support yourself dun sa travel. Depende rin sa bansang pupuntahan mo. So, hindi ko alam kung magkano ba yung minimum nila na nasa bangko at hindi ko rin alam kung magkano ba yung minimum nila na on hand. So, wala naman kasi silang sinasabi na specific amount. So, ayun, basta ma-prove mo lang na mayroon kang sapat na income, yung flow ng bank statement mo is consistent. Doon kasi nila tinitingnan yun eh, yung flow ng pera mo sa bangko. Tapos, kapag magta-travel ka naman, napupunta ka ng kamag-anak mo sa ibang bansa or bibisitahin mo yung boyfriend mo, magmi-meet kayo doon, ang number one nilang requirements is affidavit of support and guarantee. Yun yung tinatawag nilang AOSG. So, kukuha yan, ang kukuha ng AOSG na yon is yung taong magi-sponsor sa'yo dun sa bansang pupuntahan mo. Kukunin nila yan sa Philippine Consulate kung saang bansa siya nandoon. Notarize nila yan. Tapos, pag once na nakuha na nila yung documents na yon, ipapadala yun sa'yo through DHL. Kailangan kasi yung original ang isasubmit mo sa Philippine Immigration on that day ng travel mo. Original copy. Actually, isasubmit mo yun sa kanila, wala kang copy na makukuha doon. Unless kung gusto mong ipa-photocopy yun, okay lang, copy mo lang yun. Pero yung original copy kasi na yun, yun yung kukunin sa'yo ng immigration. So, yun lang yung ina-allowed nila guys. Kapag once na may upload history ka, yun, affidavit of support or OFW. Yun lang yung, kasi nandun naman yun guys eh, pag once na na-upload ka, mayroon silang papel na ibibigay sa'yo, nandun yung requirements kapag next travel mo. Isa doon kailangan mong ma-provide. Siguro yun lang yung ma-advise ko guys. And kung mayroon kayong question about this video, comment na lang kayo guys sa baba and sasagutin ko na lang kayo. And kung mayroon kayong gusto nyo mapanood yung mga video ko, yung mga advice about sa mga upload, immigration rules, meron akong 2 video na in-upload dito sa channel ko. Nandyan. So, yan. Lalagay ko na lang dito, 2 yan. And, check nyo na lang guys. Ayun, hanggang dito na lang ang aking video. I hope na sa mga katulad kong nag-i-struggle din sa immigration sa pag-travel, ayan, I hope na makatulong tong video na to sa'yo. So, ayan guys, isa lang yung masasabi ko kapag may katwiran. Ipaglaban natin yan. So, huwag tayong matakot sa kanila. Tao lang din naman yan sila guys. So, syempre, alam naman kasi natin na may mga ibang Pilipino na nagtatrabaho sa government na entitled pa sila. So, basta alam mong nasa tama ka, go, push mo yan. So, para makuha natin yung justisya dun sa pinaglalaban natin na karapatan. Kasi tao lang din naman yung mga officer na yan, tao lang din naman tayo. So, wag tayong papayag na tapak-tapakan lang nila porket nasa position sila at ikaw wala. So, ayun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!